natin umalis. Hindi na tayo ligtas dito. Malalagay sa alanganin ng buhay ni Rafael. Pinuntahan naman ni Eleazar si Vice President Vera Cruz na sinabihan niyang napaka-generous niya dahil hinayaan siyang makapasok sa opisina niya. Agad namang sinabi ng Vice Presidente na gusto niyang makausap siya ng mahinahon. Sinumbat naman ni Eleazar na kung gusto niya ng maayos na usapan ay umalis siya sa opisina niya dahil si Vera Cruz ang umupo bilang presidente nang ibalik ni Rafael ang posisyon sa Tito Eleazar niya. Sinumbat ni Vera Cruz na kung konstitusyon ang pagbabasihan ay opisina niya ang opisina ni Eleazar dahil hindi siya pwedeng basta-basta bumalik sa pwesto niya dahil hindi pa okay ang mga kaso niya. Sinumbat ni Eleazar na siya ang unconstitutional na kung babagsak si Jaime ay babagsak din siya kaya agad inutusan ni Vera Cruz ang mga security na ilabas nila si Eleazar pero binalaan siya ni Eleazar na may pagkakataon pa siya para mag-isip, sabay sinabihan niya ang mga security ni Vera Cruz na iskortan nila ito na binalaan pa niyang pagbalik niya sa posisyon ay tanggal sila agad. Nang nagkaroon ng pagkakataon si Divine ay agad niyang tinawagan si Rafael para ipaalam na mas pinalakas ang private army ni Jaime kung saan sila ang maghahanap kila Moises at Danica na agad tinanong ni Rafael kung anong plano nila na ganamang sinabi ni Divine na may plano si Jaime na may mapipiga pa siya para magsalita pero hindi niya sinabi kung sino na maaaring si Rafael at maaaring siya at baka pinaghihinalaan na siya ni Jaime na hindi lang niya sinasabi sa kanya at nakikipaglaro ito. Pinaalalahanan naman siya ni Rafael na kailangan niyang mas maging matatag para kay Felicia. Habang naglalakad sila Jelay at Randy ay sinaad ni Jelay na parang iba na ang mood sa mansyon na wala ng kabuhay-buhay. Agad namang sinabi ni Randy na hindi madali yung ginawa ni Rafael na sinabihan naman siya ng asawa niya na nagigilty siya dahil alam nila yung mga maling ginagawa nila pero dahil nakikinabang din sila ay hindi sila pwedeng magsalita na pinaliwanag naman ni Randy na ganun ang sistema na ibang usapan na kung buhay na yung kapalit o kapakanan ng anak na agad namang sinabi ni Jelay na hindi siya makapaniwala na si Jaime ang sumaksak sa sarili niyang kapatid at nagpakidnap kila Moises at Danica na nakakatakot ang bagay na yun. Sabay hinawakan niya ang mukha ng asawa niya at sinabihan niyang proud na proud siya sa kanya dahil tumulong siya sa pagligtas sa kanila. Pero nagulat ang dalawa nang biglang dumating sila Eric na may dalang-dalang baril at tinangay sila. Takot na takot si Jelay sa mga sandaling yan na wala ding magawa si Randy para tulungan ang asawa niya. Gagawin lahat ni Jaime para mapatay niya sila Moises at ang lahat ng mga trumaydor sa kanya na hindi naman makakaya ni Randy na mawala ang asawa niya. Kaya sinabi niya kay Eric na sasamahan niya ang mga ito kung nasaan ang pinagtataguan nila Moises kapalit ng kaligtasan nila Jelay pero magpapanggap lang sila na pakakawalan nila ang asawa niya pero ang totoo ay dudukutin pa nila si Aling Lolit para doble-doble ang mga alas nila Jaime. Tinawagan naman ni Jaime na ililipat na si Rafael kaya pinaambush niya ito nang nasa daan sila pero nanlaban ang mga pulis at nang sinubukang tumakas ni Rafael ay pinagbabaril siya pero nagpanggap siyang wala ng malay kaya dahan-dahan siyang nilapitan ng tauhan ni Jaime pero nanlaban ito hanggang mabaril at mapatay niya ang lalaki. Kahit may tama na si Rafael ay gagawin niya ang lahat para mapuntahan niya sila Moises kung saan pagdating niya ay agad niya silang sinabihan na kailangan na nilang umalis dahil hindi na sila safe sa rest house ni Divine. Dahil madaming dugo ang nawala kay Rafael ay critical ito at gagawin naman lahat nila Mangistong para mailigtas ang buhay niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.